Ayan, isa na naman pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat na mga nanonood po dito sa akin pong ibabahagi na about sa Holy Bible. So, kung mapapansin nyo guys, yung previously post ko po regarding po dun sa about dun sa Holy Bible yan. So, meron po akong ginawa dong Salvation 1 and Salvation 2. And this is the part 3 of salvation. So guys, para po sa ating mga tao, gusto ko pong itanong sa inyo, ano po ba ang kahalagahan ng isang Holy Bible? Why do we need the Bible? So guys, dahil hindi naman po ako mahilig research ng mga tawag dito ng mga articles, pero recently, hindi ko alam kung ano po yung nangyari sa akin, bakit ganito na lang ako at search na lang ako ng search ng mga articles, yan, mga verses, mga Bible verse about sa Holy Bible. So guys, ni-research ko dito kay Google, sabi dito, why do we need a Bible in our life? God gave us the Bible so we could know how to be faithful to Him. His Word gives us a general guidelines that are applicable regardless of time, place, or person. Now, that we know that beyond a doubt, we are God's children. This can influence our daily lives in our self-worth, our relationships, and so much more. Yan guys, based on based on Google. So, ayon naman sa akin, dun sa nabasa ko, actually, indeed po talaga yon, totoo po yon, amen. Pero para sa akin, bakit kailangan natin ng Bible? Anong kahalagahan nito sa buhay natin? Kasi dito sa Bible, once na nagbuklat kayo ng Bible at binasa nyo to, nag-study kayo about sa Bible, sigurado ko, yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, magugulat na lang kayo one day, ma-amaze kayo talaga, promise, na ibibigay sa inyo ni Lord kung ano yung kailangan nyo, kung ano man yung needs nyo, lahat yan, bibigay niya sobra-sobra pa, may mga bonus pa yan kasama. Basta susundin nyo lang kung ano yung gusto ni Jesus, kung ano yung nasa Bible, kasi para sa kaalaman ng lahat, kailangan maging klaro po tayo sa mga words na nandoon po sa Bible, kasi masyado pong malalim yung mga salita dito sa Bible. So, sa mga unbelievers, hindi po ganun kadali para sa kanila na maunawaan kung ano po yung nakasulat dito sa Bible. Pero dun po sa mga believers, yan, lubos po nilang mauunawaan yan 100% po. Pero yung iba po sa atin, yan, kasali po ako dyan. So, include ako dyan guys. So, yung paggagawa po natin ng mga scenes yan, from small scenes to big scenes, yan po magre-reflect po sa atin yung result sa buhay natin, kung gaano kabigat yung scenes na ginawa natin in the past, or kagaan yung scenes natin in the past, ganun din kabigat at kagaan yung scenes natin, yung result na ng struggles mangyayari sa buhay natin, either ano man yan, struggles, pain, sickness, yan, mga problema sa buhay, mga pagdadaan ng pagsubok, yan. So, ang isang may advice ko po sa inyo guys, sa anumang pagsubok na nararanasan nyo ngayon at mararanasan nyo pa, wag na wag po kayong mag-give up, dahil ang ating Panginoon Diyos ay hindi po natutulog yan. Lagi po siyang gising at hindi niya po tayo hahayaan na mapahamak, lalo na po dun sa mga nagmamahal at lubos na nakakaunawa po sa ating Panginoon. Yun guys, eto po guys, bago ko simulan yung aking mga isi-share po sa inyo, eto po, basahin ko lang po yung highlights na ginawa ko po dun sa event na sinabi ko po na lalagyan ko po ng part 3. So, what to expect. Yan, ito po yung highlights. I know all believers and all Christian knows why we need Holy Bible in our lives. But how about to unbelievers?
This is why we need Holy Bible in our lives. Ito po ay napaka-importante para sa ating lahat na malaman kung ano po yung salitang Holy Bible. Dahil yung salitang Holy Bible ay si Jesus po yan. Siya po ang atin, Jesus our Lord, our Savior. Yan, siya po ang nawalan ng buhay doon sa pagpako sa kanya sa cross dahil binayaran niya po ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun po ang pinaka-highlights ng aking itatalakay po sa inyo po ngayon. So guys, isa po sa aking i-share sa inyo yung bakit natin kailangan ng Bible. Yan. Why do we need a Bible in our life? Ito po, based sa aking na research sa Google, ito sinagot to ni Google. God gave us the Bible so we could know how to be faithful to Him. His Word gave us a general guidelines that are applicable regardless of time, place of a person. Yan, nasabi ko na po yan kanina. Kaya, sabi ko nga po sa inyo, para sa akin, ang Biblia, isa po itong communication way, connection, para magkaroon tayo ng intimate connection to our Father, to our Father, si Jesus po. Yan. Kaya mahalaga po para sa bawat isa sa atin na nakakapagbasa ng Bible, or kung hindi nyo man po kayang basahin yung Bible everyday dahil busy po kayo sa mga ginagawa nyo sa buhay, kahit meron po kayong nababasa na verse dun sa walls nyo, I'm sure lahat po naman ng walls nyo dito sa social media, any social media, meron po nag-share ng mga Bible verse. Sana po na binabasa nyo po ito. Very amazing po yung mga Bible verse na sinishare ng mga tao na yan, mga believers na yan. Kaya sana po, once na nabasa nyo po at na-open nyo po yung ganong verse, sana po i-search nyo po sa Holy Bible, buksan nyo po yung Holy Bible sa inyong mga libro, or di kaya po dahil maganda po ang ating technology, meron na po sa mga device, sa mga cellphone, sa mga tablet, yan, meron na pong Holy Bible na pwede nating i-download. Ito po ay free, kaya pwede nyo pong i-download to, wala po itong bayad. Kaya malaki pong maitutulong nitong pagbabasa natin ng Bible, kasi isa ito sa amazing benefits para sa buhay natin. Kasi in my case, ang dami po nangyari sa buhay ko. Nasabi ko na po yan in my testimony part 1, part 2. Mamaya po, tonight na po yung aking part 3 ng aking amazing testimony. Sana po guys, mapanood nyo po yun. Marami po kong mga sinabi doon na sobrang gaganda, at alam ko maia-apply nyo rin po yun sa inyong mga buhay, sa inyong sarili. Eto guys, why do we need still a Bible? Bakit kailangan pa rin natin ng Bible sa buhay? Hindi lang isang beses, 2 beses tayo nagba-Bible. Hindi lang ganun. Kailangan panatiliin natin na nagbabasa ng Bible, dahil isa ito sa makakatulong sa buhay natin para mapalawak natin ang pangunawa natin kung bakit ganun ang nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng kasama natin sa buhay, ang mga pamilya natin, ang mga nangyayari sa mundo, yan, sa bansa natin. Nalalaman natin yan dahil sa pagbabasa natin ng Holy Bible. Lubos natin yan mauunawaan, magiging malawak ang pangunawa natin kung tayo ay patuloy na magbabasa ng Biblia. So guys, why should I read the Bible? Ayan, ito verse na, ayon na naman to sa article na nabasa ko dito kay Google. Sabi dito, why should I read the Bible? Bakit kailangan natin magbasa ng Bible? Yun, yan ang mga karamihan tanong ng mga unbelievers. Syempre, ito po yung mga sagot dyan ni Google. It's how God reveals His character. It gives instruction for daily life. It teaches you how to pray. It explains the gospel. It explains how to share the gospel. It teaches you how to trust God. It shows what God's will is. It's full of God's promises. O, diba? Ang ganda guys. Ang ganda talaga ng mga amazing. Ito po para sa akin, ito po yung mga amazing benefits na bakit natin kailangan basahin ng Bible, no? Kasi malaki po talaga ang maitutulong sa buhay natin ng sa pagbabasa natin ng Bible.
Marami tayong matututunan dyan. At sure po ako na sa inyong lahat dyan na mga nanonood, magbubuklat na po kayo ng Bible ngayon. At dun sa mga believers yan, alam na po nila ito, kaya hindi na po nila kailangan pang alamin pa ang mga bagay na to dahil sila'y believers na po, alam na po nila ito. So guys, dito, based na naman po sa Google na aking na research dito sa article na nabasa ko, meron pong 4 na hours sa Bible study. Kasi ako guys, hindi po ako active sa Bible study, pero meron po talaga akong Bible study. At sa mga Bible study ko po, marami po akong mga kasamahan sa mga Christian, yan, na meron po kami pagtitipon at mga sharing Bible study yan. Sa ibang araw po namin ginagawa yan. Yan guys, balik po tayo dun sa 4S Bible study yan. Ano po yung mga 4S na yan sa Bible study na yan? So sabi dito, use this simple 4-step Bible study method to read, reflect, respond, and rest. O, diba? Ang ganda, diba? In God's Word. Yon. This can be applied in your own time with God in a small group Bible study. Choose a passage that is not too long for 8 verses since people will be listening to it being read several times through. Yan. So guys, dito sa Bible study na ginagawa po natin, kailangan po natin i-apply tong simple 4S na read, reflect, respond, and rest. Yan. Apply po natin yan. Maganda po yan, guys. So, ito na naman po, based na naman po sa aking na-research na article at nabasa, kasi ang dami ko pong nababasa ng mga articles about sa Holy Bible, kasi hindi lang po Holy Bible lang ini-study ko, nag-aaral din po ako ng mga salita ng Diyos at nagbabasa rin po ako ng article about the Holy Bible. So ayan, there are 10 reasons to read the Bible. Merong sinabi dito sa article na merong 10 dahilan kung bakit natin kailangan magbasa ng Bible, ano? So yung first, reading the Bible shows us God's character. The Bible is our definitive source for our answers to our questions about God. Ayan. So, sabi dito, eto guys, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. So, ito po ay aking binasa na Hebrews chapter 1, verse 1-3. Yan. Yan po yung sinabi dito sa Bible verse na yan. So, guys, sinabi dito sa number 1, guys, ito po yung sagot sa atin. Sagot na sa ating mga katanungan. Kaya kung bakit natin kailangan magbasa ng Bible, marami tayong mga katanungan sa buhay natin kung ano yung mga sagot. Dito po natin matatagpuan. Dito natin mahahanap yan sa Bible. Kaya panatiliin po natin magbasa ng Bible. So, guys, ito yung second. Reading the Bible teach us to imitate God. Ito po sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1, follows God's example, therefore as dearly loved children. Yun, sabi dito sa verse na to, guys. Sa pagbabasa natin ng Bible, tayo po ay makakaunawa dito, sa lahat po ng mga makakaunawa dito, ito po yung intimate relationship natin na mauunawaan natin siya at ito ang magbibigay sa atin ng daan para ituro din to sa iba. Tinuruan din po tayo ng ating Panginoon na kung paano natin mahalin ng bawat isa. Yan.
Ito po yung number 3, guys. Reading the Bible helps us discover our next step. Sabi sa Psalm chapter 119 verse 105. Your word is a lamp of my your word is a lamp of my feet, a light on my path. Yan. So guys, dito, ito na po yung bagay na isa sa aking na-experience about sa aking journey nung ako po ay lumihis ng landas. So, nung time na yon, ang dami po nangyari sa aking struggles, bad experience, yan. Na naranasan ko po lahat. I experience all the pain, pain from emotionally, physically, and mentally. So, nung mga time na yon, wala po talaga down ako dahil wala po akong Bible study. And nawala po talaga ako kay Lord. Talagang lumihis talaga ako ng landas, nawala ako sa right path. Pero nung time na one day nagising ako, ayun, nakita ko yung tamang daan, nakita ko yung tamang ilaw at tamang daan. Kaya patuloy po ako dun sa aking next step na tinuturo sa akin ni Lord kung ano yung mga dapat kong gawin. The Holy Spirit teach me what is the next step. Yan. So guys, yung number 4, ituturo ko lang po. Reading the Bible keeps us from sin. And guys, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, basahin ko po muna yung niya, yung kanyang verse, yung Psalm chapter 119 verse 11. I have children your word in my heart that I might not sin against you. So dito sa number 4 na to, guys, kailangan po talaga nating magbasa ng Bible kasi ito po ay makakatulong sa atin para makaiwas po tayo sa mga kasalanan, from big sin to small sin, kasi marami po talagang tukso na mangyayari marami tayong mararanasan na tukso, kaya tukso, layuan mo ako. Yan, kailangan natin yan. Kailangan natin sabihin yung word na tukso, layuan mo ako, in Jesus name, lumayo ka. Kaya hindi natin magagawa yung mga bagay na kasalanan. So, uulitin ko lang po, guys, wala pong perfecto dito sa mundo. Even me, I had a lot of sins na nagagawa po every day. So, dahil ako po ay nagbabasa ng Bible, patuloy ko pong inaaral ang Biblia. So, ako po ay nakaka-avoid sa mga sins na yon. So, tinuturo sa akin ni Lord na wag ko gawin yung bagay na yon dahil hindi yun akma sa Kanya. Hindi yun akma sa Kanya. Hindi siya matutuwa at magagalit siya at maraming worst na mangyayari sa buhay mo kung patuloy mo siyang uulitin at kung gagawin mo yung bagay na yon. Ika nga ni Tatay D na wag mo nang subukan, masisira ang buhay mo dahil nasira rin po ang aking buhay. So guys, proceed na po tayo dito sa number 5. Reading the Bible helps us to renew our minds so we can know God's will. Excuse me. So sabi dito sa verse Romans chapter 12 verse 1-2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. So guys, napakaganda diba nung sinabi dito sa Romans chapter 12, 1-2? Sobrang ganda, guys. Alam niyo, ang ating Panginoon ay napakabuti at napakabuti ng puso. Mahal na mahal niya tayong lahat. Wala siyang hinagan sa atin kundi ang kagandahan ng buhay natin. Kaya kahit makasalanan tayo, kahit gumagawa tayo ng sins, mahal na mahal tayo ni Lord. Even me. Yan. Ako na po nagsasabi sa inyo na kung patuloy niyo pong gagawin yung mga kasalanan, hindi niya po kayo mamahalin. Yan. So, hindi ko po sinasabi yun dahil perfect po ako. Ulitin ko po, wala pong perfecto dito sa mundo, kundi si Jesus lang po ang perfect. Siya po yung holy perfect talaga na gusto niyang mangyari. Kaya tayo magbasa ng Bible para tularan natin yung mga magagandang ginawa niya at ma-avoid natin yung mga kasalanan dito sa lupa. Kasi wala naman po talagang malinis dito. Lahat po tayo makakagawa at makakagawa ng kasalanan dahil nga po nandito tayo sa mundong lupa. Nandito tayo, nakatapak tayo sa lupa.
So, proceed po tayo sa number 6. Reading the Bible allows us to be certain of what God said. The Bible is our final authority. Napakaganda nito guys. So, ito po yung chapter John 17:17. Sabi dito, sanctify them by the truth. Your word is truth. So guys, dito sa sinabi dito sa number 6 na to, kaya tayo nagbabasa ng Bible dahil naunawaan natin yung nakasaad sa Bible at lubos tayo na-amaze at naranasan natin yung pagmamahal ni Jesus at yung sinasabi ni Jesus na meron talagang final authority eh. Alam niyo yung final authority na yon na sinasabi niya na kung ano yung totoo, yun lang po yung ating sasabihin. Katulad po ito po legit po ito na nasa Bible. Alam ko po marami na pong mga believers na nakakaalam nito na ang sinasabi po dito sa Bible is sabi ni Jesus sa Bible at sinabi niya, I am the beginning and I am the end. I am the Alpha and I am the Omega. So si Jesus po talaga ang nag-create ng heaven and earth, ng mundo po, ng universe. Kaya po sa mga hindi po unawa na ang Panginoon po ang ating kasagutan sa ating mga katanungan. Kaya lumapit lang po tayo sa Biblia, magbasa tayo ng Bible at mauunawaan natin. Magiging malawak ang pangunawa natin kung nagbabasa po tayo ng Bible. Yan guys, eto guys, maganda rin to. Proceed po tayo sa number 7. Reading the Bibles allows us to receive the desires of your heart. So, sabi dito sa John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. O diba guys, sabi dito sa number 7, napaka-importante to. Lahat ng hihingin mo, ibibigay ko. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang ng buong bukal sa iyong puso, ibibigay ko, sobra-sobra pa, may bonus pa yan. Kaya guys, maging ano lang tayo, faithful lang tayo sa ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo bibiguin sa ating mga desires sa ating buhay. Kung ano yung gusto natin sa buhay natin, ipagkakaloob niya yan guys. Either financial man yan, either material man yan, or anything. Pangarap man yan, lahat yan, ipagkakaloob niya, ibibigay pa niya yan, guys, ng sobra-sobra. Ako na nagsasabi sa inyo, sasabihin ko po yun, yung ibang mga amazing benefits na ginawa sa buhay ko ni Lord sa araw ng aking, mamayang gabi po, sa araw ng aking testimony, part 3 po yun. So guys, proceed na po tayo sa number 8. Reading the Bible is how we learn about the gospel. Ayan, sinasabi dito sa John 5:39-40. The study of scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are a very scriptures that testify about me. Yet you refuse to come to me to have life. Yan, sabi dito sa verse na to. Kaya tayo nagbabasa ng Bible dahil marami tayong nauunawaan. At ito ay gospel na pwede nating ibahagi sa mga tao. And guys, proceed na po tayo sa number 9. Reading the Bible gives us courage. Yan. Joshua chapter 1 verse 8-9. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and you may be careful to do everything written in. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord, your God will be with you whether you go. Sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8-9. Ang ganda nito sinabi dito sa Book of Law kasi kailangan natin i-meditate yan sa ating mga bibig from day and night. Para ma-apply natin yan sa buhay natin, sa buhay ko. Sabi dito, mag-aral tayo ng Biblia, meditate day and night. Hindi naman sinabi na buong Bible babasahin mo guys. Kahit magbasa lang tayo ng mga 1 verse or 1 chapter a day,
or even one verse morning, one verse at evening. Yan, pagkagising at bago matulog. Kahit yun lang, malaking tulong na yun na mangyayari sa buhay mo. Ma-adapt lang natin yung ganung bagay. Marami na pong blessings na mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ayan guys, proceed na po tayo sa number 9. Reading the Bible gives us, tapos na po tayo dyan. Ito po yung last, yung number 10. Reading the Bible helps us to be fruitful. Sabi dito sa Psalm chapter 1, verse 2-3. But those delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. The person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Ayan. Sabi dito guys, kung ano po talaga yung ginagawa natin, kung ano yung binabasa natin, ano yung binabahagi natin, at nai-apply natin to sa buhay natin, kung ano yung itinanim natin, yun din ang aanihin natin. Yun po yung pinaka summary dito. Kailangan lang po talaga natin maging be still to our God. Kailangan din natin na magpatuloy kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Doon lang tayo sa light at doon lang po tayo sa right path. Patuloy niya tayong i-bless, patuloy tayong patuloy ang prosper sa buhay natin kung patuloy tayong susunod sa kagustuhan, sa naaayon sa Kanya. So yun guys, ang dami ko na pong naibahagi sa inyo. Ito po yung bago ko po tapusin ang aking video. Sana guys, ito po yung pinakatalagang ano ko sa buhay ko. Na gusto kong sabihin ito mamayang gabi sa aking part 3 of my testimony. Ito guys, Psalm chapter 28-7, verse 7. If it wasn't for the struggles, if you wouldn't be as strong as you are today, God is always building you up even when it feels like He's breaking you. Guys, in my case, in my experience, naranasan ko po ito at sasabihin ko po ito mamayang gabi sa aking testimony part 3. Sana po mapanood niyo po ito. Napakaganda po nito. Marami po kayong matututunan. Mamaya po sasabihin ko po sa inyo yung bagay na yon. I-explain ko po. Bago ko po tapusin, isa pa po itong sasabihin ko sa inyo. Joel chapter 2 verse 25. I will give you back 7 times what you lost. Yan, ito po. Sasabihin ko rin po sa inyo mamayang gabi sa aking testimony part 3 kung ano po yung meaning po niyan. So guys, tatapusin na po natin ang aking video dahil marami pa po tayong gagawin. So bago ko po tapusin, gusto ko munang ibahagi sa inyo yung last verse na to, yung Psalm 23 verse 1-6, NIV po siya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He gives me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me and all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. O diba guys, napakaganda. Muntik na ako doon mapaiyak. Sobrang ganda po talaga nung binasa ko na yan guys. Sana po mabasa nyo rin po yan. So para sa akin, ang dami po nangyari sa buhay ko, ang dami ko napagdaanan. Nandoon ako sa darkest pain, pero nandun po si Lord, sinalo po niya ako, kaya marami po nangyari sa buhay ko. Yun guys, tatapusin ko na po yung video ko dito, at maraming salamat po sa nanood. Wait nyo po yung aking testimony part 3 para mapanood nyo po yung amazing na ginawa sa akin ni Lord, ni Jesus sa buhay ko, kung ano po yung naging experience ko, my journey with Jesus guys. Napakaganda po nun, part 3. Sana po mapanood nyo po tonight na po yan. Yan guys,
maraming salamat po ulit sa mga nanonood at sa mga nandiyan pa rin po at nanonood. Patuloy lang po kayong manood ng aking mga ibabahagi. God bless you all and I love you guys. Thank you so much.